Miss! Ano ba ginagawa mo? Ikaw na ngayon nakasagasa! Ikaw pa yung mayabang! Ginasgasan mo yung sasakyan ko! Boss, magkano po ba yung gastos sa repair? 20,000. Ay, naku po, utang na loob, Diyos ko. Gagawa po kami ng paraan ni Ninang. Lupas, bakit naman na barangay si Pelma? May na-damage na sasakyan si Felma. Lasing na naman kasi. Ay, magdalakaw! Yung wallet ko! Bata! Tinago mo pa ako. Ano nangyari sa anak ko? Nandito ko siya sa presinto. May reklamo, kasong pagnanakaw. Bakit niyo ba siya pinagbibintangan? Nahuli siya, nahawak niya yung wallet ni Mrs. Tuason. Baka pwede niyong patawarin na yung bata. Nakikiusap naman po siya eh. At sino ka naman? Kaibigan ho nila. Maraming salamat, Mr. Salvador. Noah. Just call me Noah. Nanay, galit ka pa po ba sa akin? Sorry na po kung nakapagnakaw ako. Nagtakaw ka, kuya. Sama yun. Ikaw nga nungupi eh. Huwag mo na ipaalala. Baka magalit na naman sa akin si nanay. Anak. Hindi. Hindi galit sa inyo si nanay. Kayo ang dapat magalit sa akin dahil napabayaan ko kayo. Nagsisikap akong bumangon. Akala ko tuwing nalulungkot ako at naalala ko yung ginawa sa akin ng tatay niyo. Okay lang uminom at makalimot. Akala ko nakakatulong sa akin yun. Pero hindi na pala. Nagiging maramot ako. Nakalimutan ko na may mga anak ako umaasa sa akin. At nangangailangan ng tulong. Opo, kailangan ko po ng tulong para makapag-review. Ako naman po, namimiss ko na po yung luto niyo. Pambaon namin. Namimiss ko rin gawin yun, Jeffrey. Nung nagbanta sila, nailalayo ka. Doon ko naramdaman na ang laki na pala ng kasalanan ko sa inyo. Mga anak, hindi ko kayang maiwalay na kahit na sino sa inyo. Iniwan na nga tayo ng tatay niyo. Magkahiwalay pa ba tayo? Diba? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nangyari yun. Tandaan niyo yan. Sorry din po sa mga kasalanan ko, nanay. Promise po, hindi na po ako mangungopya. At mag-aaral na po ako ng mabuti. Ako din po. Hindi na ako magnanakaw. Ako naman, hindi na ako maglalasing. Talaga po, nay. Ang bait pala nung Noang yun. Hindi ko nga akalain na tutulungan niya kami ni Jeffrey. Ay, naku, Mars, kanina, muntik-muntikan lang ibenta ko yung mga alahas ko. Mars, buti na lang, nagpadala ng pera si paring Manuel. Nangutang muna siya kay Abel. Alam niya? Tumawag sila, Mars. Gustong-gusto kang makausap ng ex mo. Alam na rin nila na naway ka ni Hazel. Malamang magpapaliwanag yun. Mangangako na naman yun na aayusin niya. Aasa na naman ako. Tapos, tatawag na naman yung asawa niya.
susumbatan ako. Eh, ang problema, nakapangasawa ng Bruhilda. Dalawa lang yan, Mars eh. Titiisin mo o aawayin mo? Kung ako sa'yo, Mars, awayin mo! Mare, gusto ko lang tahimik na buhay. Lalo na para sa mga anak ko. Mars, hindi tatahimik ang buhay mo habang may Bruhilda. May iba pang paraan para matahimik kami. Ano? Mabuti naman, hindi ka pinakulong ng lalaking yun. Mabait na tao si Mr. Salvador. Si Jeffrey nga itinulungan niyo. Hindi mo talaga maintindihan ito si Jeffrey. Ba't may kailangan niya pang magnakaw? Desperado siya. Natulungan ako. Ganun naman yata kapag desperado ka. Nakakagawa ka ng masama. Parang ako lang. Desperado ako na makabangon sa nangyari. Akala ko makakatulong sa akin yung pag-inom-inom. Nakasama pala. Sorry, Pelma. Sinanay mo ako na nandyan ka. Pero sa isang iglap, wala ka na. Ang masakit pa, inaway pa ako ng asawa mo. Sorry, Pelma. Hindi ko naman alam na tinawagan ka pala ni Hazel. Tapos pinagbawalan ka pang kausapin ako. At humingi ng sustento para sa mga bata. Pelma, hindi tuloy pa rin yun. Ha? Tayong dalawa magkausap doon. Basta huwag mo siyang papansinin. Makakahanap siya ng paraan para awayin ako. Manuel, paulit-ulit niyang sinusumbat sa akin na iniwan mo kami. Hindi naman bato yung puso ko. Para hindi ako masaktan. Pagod na ako. Ayoko na. Anong ayaw mo na lang? Tapusin na natin to. Pinuputol ko na ang relasyon mo sa amin ng mga anak mo.